Good news ang nakita natin pagkatapos ng laro ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Nagasaki Velka at kita naman natin na nagbibiroan pa ang magka-team sa Koshigaya Alphas kay Soto at ang isa niyang kakampi at maganda-ganda ang paglakad ni kay Soto. Ibig sabihin nito minor sprain o minor injury ang nangyari dito kay Kai sa kanilang laro laban sa team ng Nagasaki Velka. Pero aminin natin bilang isang Filipino at Gilas basketball fan, talagang pinakaba tayo ni kay Soto dahil alam naman natin na nandyan na ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at kailangan natin ang full rotation ng mga bigs natin laban sa team ng New Zealand. Buti na lang isang masiglang kay Soto ang nakita natin pagtapos ng laro nila kontra sa team ng Nagasaki Velka at makakapaglaro ito sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers second window. Kung malala ang injury ni Kai baka nga hindi nga rin ganito kasigla ang ngiti at lakad ni Kai pagkatapos ng laro. Masaya ang home court arena ng Koshigaya Alphas dahil sa kanilang panalo laban sa team ng Nagasaki Velka at pinakaba naman tayo ni kay Soto pero buti na lang hindi ganoon kagrabe ang kanyang injury. Hindi kinailangan ng stretcher at nakakalakad ng maayos pagkatapos ng laro itong si kay Soto. May ngiti sa mukha ni Kai, isang senyales na minor injury nga lang ang kanyang natamo at nangangahulugan na magiging maayos ito pagdating ng FIBA Asia Cup qualifiers second window. Last 2 games ng Koshigaya Alphas sa Sabado at Linggo, back-to-back games laban sa dating team ni kay Soto na Yokohama B Corsairs bago ang break ng mga liga sa Asia para magbigay daan sa FIBA Asia Cup qualifiers second window. Nakita naman natin parehong nasa kondisyon ang dalawang Gilas bigs natin, high level na laro ang kanilang ipinakita, nagbabakbakan pa nga sa loob ng paint, pisikalan at banggaan pero kailangan nilang gawin ito para sa kanilang team sa Japan B1 B-League. Masayang-masaya naman si Coach Tim Cone sa pagbabalik ni AJ Edo sa Gilas lineup at makukumpleto ang rotation ng kanyang mga bigs laban sa team ng New Zealand. Malapit na ngang umuwi sina kay Soto, AJ Edo at Dwight Ramos sa Pilipinas para sa preparasyon nila para sa Gilas team naman. Pagkatapos ng kanilang laro sa Sabado at Linggo ay FIBA Asia Cup second window na nga. Maging ang PBA ay nasa huling parte na rin ng finals, malapit nang matapos ang serye, nasa Game 6 na nga tayo, pwedeng mauwi sa Engrandeng Game 7 ang serye at posible rin naman na matuldukan na ito sa Game 6. Depende na rin sa magiging takbo na mismo ng laro ng bawat teams ang Ginebra at Token Tex. Good news ang pagbabalik ni AJ Edo at ang ngiti ni kay Soto, nangangahulugan na hindi grabe ang kanyang injury at makakapaglaro sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Junmar Fajardo naman, fresh na fresh ang ating best player ng conference ng PBA. Nakauwi sa kanilang probinsya bago bumalik sa Gilas training camp. Ginebra, Gilas players at Token Tex Gilas player, nasa high level ang laro na magtutuloy-tuloy hanggang sa FIBA Asia Cup qualifiers second window. Parang finals pa rin ang datingan sa kanila ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Yun nga lang, para sa atin mas malaki ang goal ng Gilas, historic win ng kanilang target laban sa team ng New Zealand at bihira ang pagkakataon na ito ang makalaban ng New Zealand at makuha ang kauna-unahang panalo laban sa kanila sa FIBA Asia level. Basta kompleto ang Gilas strong 12 players natin, lalong-lalo na ang mga bigs natin ay may laban tayo sa team ng New Zealand at ang panalo ay posibleng-posible talaga. Home court ng Gilas kaya asahan natin na marami sa mga Pinoy ang manonood ng laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand at gusto rin ng mga Gilas fans na makuha ng ating team ang unang panalo nila laban sa team ng New Zealand. Hindi ito magiging madali pero naniniwala tayo na may kakayahan ng Gilas na lumaban at manalo sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng New Zealand. Nagawa ng Gilas na makipag-compete sa European level basketball teams at nagawa nilang manalo at karamihan rin sa kanilang mga laro kontra sa team ng Poland, Brazil, Georgia at iba pa ay dikitan nga rin ng score at nagawa ng Gilas na magkaroon ng chance para manalo. Nagkatalo na lamang sa mga huling minuto ng fourth quarter. Konting prediction tayo sa laro ng Gilas kung ano ang nakikita natin laban sa team ng New Zealand. Kapag kompleto ang strong 12 players ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na yung 4 na bigs natin tapos Justin Brownlee, Scotty, Dwight Ramos, CG Perez, Chris Newsome at iba pa ay maganda ang kondisyon at paglalaro ay talagang hindi malayo ang panalo para sa Gilas team. Kapag naman nabawasan ang bigs natin kay Soto, AJ Edo, Junmar at Japet, kahit isa lang ang mawala sa 4 na ito ay magkakaroon ng pressure sa loob ng paint na hindi papabor para sa Gilas team. Matatangkad ang mga New Zealand players, meron silang isang saktong 7 feet na player kaya kakailanganin natin ang kay Soto, Junmar at AJ Edo maging itong si Japet para sa komportableng rotation ng mga bigs. Justin Brownlee, alam na alam natin kung gaano kasolid ang laro niya at yung 4 na guards naman natin mainit ang opensa, pumapalag rin sa pag-steal at pagkuha ng mga rebound na malapit sa kanila.